what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balita Hub TV. Ito po ay pinamagatang viral ngayon. Just in. Grabe. Matindi to. Kakapasok lang. Ayun na. Congressman Gomez, no? Tumutol Senator Amy na bigla. Saan tumutol si Goma? Mukhang pati si Goma dito na-involved na sa usapan. Nako. Alamin natin to mga katunay, no? Pag-usapan natin, bigyan natin ng reaksyon kung ano ba ito at kung ano ang ikinabigla ni Senator Amy dito. Balita Hub TV, pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog. Ayun, syempre bago natin simulan, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating nadidinig ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Usapan natin ngayon, ito po, no? Yung akusasyon po ni Senator Marcos, Senator Amy Marcos na 20 million po ang offered o ang suhol na binibigay sa mga congressman para po dito mag-deliver sila ng mga pirma, no? Hala. Dito po sa People's Initiative sa China. This is true ba talaga? This is true. Hindi, siyempre, no? Katulad yan, isparatang na naman, no? Nadidinig natin yan, no? Kung ano na naman ang tumatama dyan sa Congress. Dapat sila nagsasalita sila tungkol dyan, eh. No? Yun ang medyo kulang sa kanila, hindi sila nagsasalita ng side nila. Kaya patuloy na nangyayari yung ganito sa kanila. Pero kung kaya naman nilang ipaliwanag, totoo ba yun? Ganun, di ba? Paliwanag nila. Pag-usapan din po natin, kinontra po to ni Richard Gomez. Wala raw sila natatanggap. Aba. Baka hindi ka nabigyan. Baka hindi nabigyan si Richard Gomez. At pag-usapan din po natin na by special request nyo po, may pinanood po kong episode ni Mike Abe. Tingin ko nilaglag niya yung mga congressman sa pagtatanggol sa mga congressman dito po sa Chacha. Mukhang hindi niya po napagtanggol kundi nalaglag niya nang hindi sinasadya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ang katotohanan, ang ibig sabihin po ng People's Initiative, parang mga nagpetisyon. Di ba sanay po mga tao magpetisyon? Alam niyo ba yung petisyon ng mga tao? Halimbawa, may gusto ko yung mga homeowners, ipipetisyon nila isang kapitbahay nila. Ayun, magpetisyon. Ganun po yung People's Initiative. Yan po, ayon na nga kay Mike Abe, lahat raw ng congressman nagsusulong niya. Pero lang si Pulong tsaka si Congressman Lagman. Palagi nga kitang panonoorin kasi nakakatawa ka eh. Kahit seryoso ka eh. Isa pa pong sinabi ni Mike Abe, nagtatalo-talo daw ngayon yung mga Duterte supporters at mga DDS. Buta, hindi ko maintindihan kung ano yung pagkakaiba ng Duterte supporters at mga DDS eh. Kasi yung mga Duterte supporters daw, yun yung tapos DDS, naglalabo-labo na raw, nag-aaway-aaway dahil daw sa kay Tatay Digong na parang tinabla niya yung mga Duterte supporters. Alam mo, Mike Abe, kung hindi mo naunawaan ibig sabihin ng Duterte supporter kami ng mga Duterte. No? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa mga Duterte, hindi ka Duterte supporter. Ang simple lang nun. Bakit kami mag-aaway-aaway sa pagsuporta? Nag-aaway-aaway kami kung sino suportahan noon. May sumuporta kay Isko, may sumuporta kay Bongbong Marcos. Pero dito sa tinura ni Pangulong Duterte na hindi siya involved sa destabilization, naniniwala kami na hindi siya involved. Ano pa sinabi? Walang pulburon. Naniniwala kami na walang pag hindi ka naniwala, hindi ka support. Nakman tinapay, simple lang naman 'yun. Simple lang naman 'yun, Mike Abe, no? Ayun medyo kahit syempre malungkot tayo sa nangyayari. Dahil pareho ko talagang idol 'to eh. Pagdating sa pagbibigay ng balita, ng pagre-react ng mga balita nila, lalong-lalo na sa mga politics. No, si Sir Mike Abe at si Sir Badong Arateles. Pareho kong iniidolo, napakataas ng respeto ko sa dalawang yan. No, na malungkot ako at medyo
magkakapagpasaringan silang dalawa. Di ba? Siyempre, malungkot tayo dyan. Pero, yung tungkol naman sa DDS supporters, Duterte supporters, talagang siyempre, is pinaglalaban nila yung mga Duterte talaga. Kumbaga, may mga kanya-kanyang sinusuportahan yan. No, parang sinabi dito na, ayan, nagsalita si FPRRD na ganyan, na hindi naman siya tutol sa mga ganito ni PBBM, tapos kayo, banat kayo ng banat, ganyan, di ba? Na tapos si Duterte is nagsalita pala na kontento na siya sa pamamalakad ni PBBM, ganon, 'di ba? Parang kung may ganon senaryo na para napayake ganon, parang hindi. Kumbaga is hindi rin naman natin masisisi yung mga Duterte supporters na ipinagtatanggol si Tatay Digong at yung mga Duterte kasi nga sa nangyayari ngayon dito sa mga Duterte, no, sa nangyayari sa kanila. Syempre, kung ikaw ay isang legit supporters, no, since day one, is masasaktan ka sa kung ano ang nangyayari sa mga Duterte. At kung ikaw din naman ay since day one, supporter talaga ng mga Marcos, is masasaktan ka din sa mga nangyayari at sa mga mababalitaan mo sa mga Marcos. Ganun din naman, kung si Cory may mga supporter. Kaya nga ito yung sinasabi ko, naglalaban-laban na yung mga dati nating napapakinggan na talagang magkaka-unite. Pero nalulungkot tayo sa nangyayari ngayon. Dahil dyan sa nagiging problema na yan, na hindi naman dapat maglaban-laban pa. Diba? Yung Marcos at Duterte. Matatapos lang to kapag nag-usap na tong dalawa no? Ang Duterte at ang Marcos. Okay, punta na po tayo rito kay Senator Amy Marcos. Alam nyo, matindi itong mga revelasyon ni Senator Amy Marcos, no? 20 million. So, basahin po natin. Kinakailangan ngayon, sabihin mo kung saan yung source mo. Ito po ay mula sa PhilStar. Pag wala kang source yan. Sinasabi ng Sir Badong yung source. By next week, the needed numbers of signature that support the charter change being pushed in the House of Representatives, Senator Amy Marcos said yesterday. O, yan maliwanag po Sinabi po to ni Senator Amy Marcos, no, na 20 million reportedly offered to each congressional district. Ayan. Pag 20 million, pag naka 20,000 signatures ka. Okay, meron pa pong breakdown, no? Naka-breakdown po kung saan hindi po yan yung tinatanong natin noong nakaraan. Saan po manggagaling yung pondo na yan, no? Saan po kukunin pala? Ito po, breakdown po ni Senator Amy Marcos kung saan magmumula. Ito po ay mula sa DSWD, sa DOH at sa DOLE. Naka-breakdown po pag ikaw daw ay yung nakataw sa distrito mo, napapirmahan mo, meron kang 5 million from DSWD, AIX, or Ayuda sa Kaposakita program. 10 million from DOH MAIP program and 5 million from DOLE Stupad. So naka-breakdown po kung saan manggagaling. Kaya po pala, no? Kaya po pala mayroong 500 billion. Takantaka ako dito Doon po ako takantaka Bakit po sobrang laki ng budget na inalat ninyo sa ayuda samantalang nung may pandemya? Di ba? Noong may pandemya, 2 taon na may pandemya, mas malaki pa yung ayuda sa 2024. No? Kaysa sa budget ng Bayanihan 1 and 2. Okay, anyways, punta po tayo rito sa sagot naman. Tsaka yung budget, no? Kung may malaking budget na ganyan, hindi naman kailangan kasi, no? Wala naman tayong ibang wala naman tayong pinagdadaanan ngayon na matinding pandemic, yung matinding krisis sa bansa natin para maglabas ng malaking pondo, ganyan. Ito tayo nababalita lang natin kaya nasasabi natin to. Siyempre pinag-uusapan lang natin dito kaysa mag-usap-usap tayo sa kanto-kanto, dito na lang natin pag-usapan. Di ba? Kumbaga, parang dinaig pa yung dating may pandemic. Kasi ngayon, hindi talaga natin kailangan ng ayuda. No? Kasi, kung tayo bibigyan ng ayuda ngayon, parang hindi natin, parang kinukonsente pa natin yung mga ibang tamad na tao na gusto nilang is bigyan ng pera. Hindi na sila na-push maghanap buhay. Parang sabi nilang, ay, ayos to. Lagi may ayuda. Hindi ba? Tsaka wala tayong matinding paggagamitan. Ang pinaka-krisis lang naman natin ngayon, talagang reklamo natin sa buhay ngayon is yung napakamahal ng mga bilihin. Yun talaga, hindi fake news yung mahal ng bilihin.
Talagang napakamahal, grabe. Oh. Kaya nga inisip ko, di kaya doon gagamitin yun, ang bili. Pero napalitaan natin, no, 100. Totoo man yung 100 na yun. Grabe, ano mabibili mo naman doon? Po yan ni Congressman Richard Gomez. Yan. Richard Gomez refutes 20 million bribery claims. No? Yung panunuhol to push for charter change. Nobody has to pay or bribe me. Ayan, ito po ang mga punto ni Richard Gomez. Si Richard Una, Gomez. ito naman po ay lumabas sa Politico. Palibasa. Politico.com.ph. Representative Gomez refutes claims of lawmakers being offered money for signatures in the People's Initiative Constitutional Amendment, emphasizing a dedication to constitutional reforms. No, sabi ni Richard, kusa ito. Kusa itong pagsusulong namin ng ng charter change. Ha? Siya po ay willing na maging frontliner. Hindi po, kulang kayo. Pwede nyo ba akusahan yung presidential daughter? Na chismis lang yun. Okay. Express willingness to be frontliner in advocating for charter change. No? Willing siya na maging frontliner. Yan. Including foreign investment. Ito po yung mga gusto nila. Ha? Emphasizing the potential benefits. Saan daw tayo mag-benefits? Foreign investment, streamlined process, and business-friendly environment. Yan palang babaguhin. No? Lahat po nagsasalita tungkol po sa economic. No? Babaguhin para po maka-attract ng investors. Gomez challenges those opposing constitutional reforms, suggesting that some fear changes to term limits, etc. etc. Okay. Ayon pa kay Gomez, ito po mga direct quotation po to. Nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms, which I believe will truly help our economy and improve the lives of our people. Alam niyo, ang dami niyo nang ginawa na pare-pareho yung sinasabi niyo. Yung Maharlika Pan din, yan din yung sinabi niyo, kaya niyo pinasay. Oh, ngayong naipasan nyo na, ano na nangyari sa Maharlika Pan? Nakatulong na ba? Okay, eto po, yan muna, no? Alam mo, Congressman Gomez, wala namang problema, di ba? Sabi nga ni Ed Langaw, may 3 paraan ng pagre-reforma, di ba? Yung CONAS, natawa ako dito kay Sir Bado. CONCON, at saka tong People's Initiative. Bakit nyo na sa CONCON tsaka sa CONAS kasama kayo doon, kasama yung mga congressman, party kayo. Kuya, good night naman. No, party po kayo, Congressman Gomez, ng CONCON at CONAS. Bakit hindi yun ang isulong nyo? Doon ako nagtataka eh. Bakit hindi yung congressman, yung may pakialam yung Congress, ang pakialaman ninyo? Bakit yung tinatawag na People's Initiative ang gusto nyong pakialaman? Hindi nyo po ba naintindihan nyo na kayo po ay congressman? So, ang isulong nyo pong way, yung kasama yung congressman. Kayo po. Bakit po ang pinupost ninyo yung People's Initiative? Hindi naman kayo, dalawa po yun eh. Dapat yung way nyo ng Constitution, sabi nga ni Senator Amy, pwede naman natin pag-usapan kung ang gusto nyo lang yung mga economic reforms lang. Mag-uusap na lang tayo kung paano natin gagawin yan. Bakit kasi nyo isinasama lagi? 49,000 na yung Bitcoin? Hindi ako nagbi-Bitcoin. Bakit nyo pakikialaman yung People's Initiative? Di ba? Yun eh. Yun yung pinoproblema ko sa inyo. Ayun naman, open naman pala si Senator Amy sa mga ganong usapan kapag for economy, di ba? Sa ikauunlad ng ating bansa, pwedeng pag-usapan. Di ba? Tayo naman wala tayong tutol eh. Kung ano yung isinusulong nilang batas, kung ano yung sinusulong nila, kung basta para sa ekonomiya at ikauunlad ng bansa, is talagang hindi tayo tututol. Lahat hindi tututol. Pero kung merong iba na dahilan na medyo palaisipan sa ating lahat at alam natin na hindi pumapabor, lalong-lalo na yung iba, no? Lalong-lalo na Senator Amy, di ba? Siyempre, medyo mag-iisip tayo. Di ba? Bakit sinusulong nilang ganito to? Bakit sila umaanong ganito? Pero ayaw naman ng ganito ni Senator Amy, ayaw naman nila. Di ba? Kasi magkakaroon ng palaisipan eh. Pero kung yung sinusulong mo is gusto ng isa't isa, no? Tama yan, ganito. Walang problema. Sulong nyo, sige, alalamin kayo. Baka yung mga tao hindi mag-iisip. Congressman kayo eh. Meron na nga way kasama kayo. Bakit nyo pakikialaman? Ikalawa,
Ito ang sinabi niya. Ito, hindi ako sang-ayon dito. Ito, who are afraid of constitutional reforms? Sino daw yung mga takot sa constitutional reforms? Politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrapped. A reason which is totally self-serving and selfish. Mga politician lang daw po na natatakot na matanggalan sila ng yung termino nila. No? Ayan po, ang pinariringgan niya, etong mga senador, no? At saka yung mga tatakbong presidente. Paano kami? Ayaw din namin ng constitutional ng Chacha. Hindi nyo kami kinukonsider yung mamamayang Pilipino. Ayaw namin, lalo na kung mga congressman. Kasi ayaw namin nangihimasok si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, yung numero 1 namin tinututulan kasi ang dami niya nang ginawa ng mga palusutin sa Kongreso. Halimbawa, ito. Saan ka nakakita? Mas malaki pa yung budget natin ng ayuda ngayon kaysa sa 2 taon na ayuda nung panahon ng pandemya. Ngayon, regular na trabaho ng mga tao. Lahat. Yung 2 taon na yun, wala talagang mapasukan na trabaho. Bakit mas malaki ngayon ng ayuda? Nagtatrabaho ng mga tao. Tuwan-tuwa siguro yung mga tamad ngayon yan. Sabi, nadidinig na, magkakaroon ng ayuda. Yung mga pal sigurado. Nako, parang nagpe-fiesta na magkakaroon daw ng ayuda. Sila lang naman yung mauuto ng ganyan, pero yung mga tao na may ganito, hindi. Ano pa? Yung pagdadagdag ng pondo, 12 billion. Ngayon, naunawaan ko na kung bakit magdadagdag ng 12 billion. Kasi, kaya nila minamadali. Yung kay Senator Amy, January 13 yata. Ano ba? January 13, kinakailangan, nakapirma na. Kaya mabilisan. Para saan? Para maihabol sa plebisito ng 2024. Para yung 2025, makasama na. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre nato ngayon din natin si Sir Badong Rattles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa video ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!